Good day everyone, I'm Adrian Gilbuena, BS Cream 1G. Ang napili ko pong topic ay correction. This is a fourth pillar. What is fourth pillar? This is ito din ay tinatawag na big pillar. Ano nga ba ang definition ng correction? Definition of correction. Corrections refers to supervision of person arrest for convict of sentences or criminal offenses. Correctional population fall into two general categories: institution correction and community correction. Ano nga ba ang paliwanag dito? Ang paliwanag dito ay ang mga pagwawasto ay tumutukoy sa pangangasiwa ng mga taong inaresto, natulan o nasentensyahan para sa mga kriminal na pagkakasala. Ang mga correctional population ay nahati sa dalawang kategorya: ang institution correction at community correction. Ang pangunahing ang institution correctional na pagawastong mga iayon siyang inaanyusyong responsible sa panatili ng pisikal at pag-iingat sa nagkasala. Ang mga inmates po sa loob ay hindi lang po basta nakakulong, kundi may mga gawain din po silang pisikal na nakakatulong upang bago ang kanilang pag-iisip sa loob ng bilanggo. At ang halimbawa dito ay yung mga sports katulad ng basketball, chess, na gumagana po ang katawan ng mga prisons doon. Ano nga po ang non-institutional correction? Sa halip na mga nakulong ang mga nagkasala, ang mga institution sa paggawasto ay gumagamit ng malawak na anay ng mga parusang batay sa programa, panatili ng mga kriminal sa ilalim ng mahigpit na pagbabantay ng komunidad. Maaring kabilang ito sa pakikihalok sa mga serbisyong komunidad tulad ng paglilinis at pagbobolontaryo sa retirement of nursing home. Ito po yung mga ginagawa ng mga inmates natin na tulad ng mga ginagawa nilang pagtatahi, pagpupulit ng mga paglilinis sa komunidad natin upang maging malinis ulit ata. Principle of Hymns of Penology. The principal hymns of penal science are to bring light the ethnic basis of punishment, along with the motive of purpose of society, including to make a comparative study of penal law and product through history and between nations, and finally evaluate the society consequence of policies enforced at a given time. This conceived penology representative of a grouping of studies, some which punishment date from remote past, with other having to do with the social implication of system have scarcely yet made a beginning. Ang principal hymns of penology naman po ay itong mga layunin ng correction para makatulong sa ating mga inmate katulad ng mga criminal, para sakaling paglaya nila hindi na maisip bumalik pa sa mga dating gawain nila. Dumako naman po tayo sa punishment of and the criminal. Nangunguna po rito ang retribution, pangalawa po ang incapacitation, pangatlo po ang deterrence, pangapat po ang rehabilitation, panglima po ang reparation. Punishment and criminal. Unahin po natin ang retribution. Ano ang ibig sabihin ng retribution sa criminal justice?
Sa hustisyang kriminal, ang retribution ay tumutukoy sa ideya ng paghahanap ng parusang katumbas ng isang krimen. Ang layunin ng paghiganti ay hindi para buo ang kriminal, kundi parusahan ng kriminal upang malaman nilang mabigat ang kanilang aksyon. Dito po ipapaalam ng isang convicted na criminal na di basta-basta yung nagawa nilang kaso at dapat talaga nilang pagbayaran nito sa correction. Dumako naman tayo sa incapacitation. Sa batas ng kriminal, ang kawalan ng kakayahan ay hindi paggawa ng isang individual na walang kakayahan na gumawa ng krimen sa hinaharap. Para sa kasaysayan, ito ay naisatuparan sa pamamagitan ng bitay o pagpapatapon sa modernong panahon. Ito ay karaniwang nagagawa sa pamamagitan ng pagkakulong kahit hindi na parusang kamatayan. Ginagamit pa rin ng ilang mga kaso. Dumako naman po tayo sa deterrence. Ang deterrence ay yung teoryang na mga parusang kriminal ay hindi lamang nagpaparusa sa mga lumalabag, ngunit pinipigil din ng ibang tao na gumawa ng mga pagkakasala. Itinuro ng mga maraming tao na mangangailangang hadlang ang mga criminal na aksyon. Pagkatapos ang isang mataas na profile na insidente kung saan ang isang nagkasala ay nakatanggap ng magaan na sentensya. Dumako naman po tayo sa reparation. Ang reparation ay nag-uutos na isang nagkakasala ay magbigay ng serbisyo sa biktima o sa komunidad, ay maging popular sa ilang jurisdiction. Maraming bansa ang mga nagsisimula sa paggamit ng community service order sa nakikilala nilang custody penalty. Ito po yung mga taong ginagawa na lang babayaran pag-uusapan nila ang kanilang mga nagawang kasalanan. At tumutulong na lang sila sa komunidad o sa biktima para ma-resolve ang kanilang pagkakasala. Dual purpose of jail. Dual purpose of correction. To punish and to rehabilitate the offender. What is a community correction? It is a sanction in which offender which same or their sentence in the community. Ito ay upang parusahan ang isang offender o i-rehabilitate siya para malaman niya kung ano ba talaga ang nagawa niyang pagkakasala. At marami po tayong mga correctional dito sa ating correction farms kung tawagin, katulad po ng Muntinlupa, Iwahig, at marami pang iba. Narito po ang 7 institutional in penal farms sa Pilipinas. Una na po dyan yung New Bilibid Prison sa Muntinlupa, Sablayan Prison Penal Farms near in Manila, Leyte Regional Prison, Correctional Institution for Women, Iwahig Prison, Davao Prison Penal Farm, San Ramon Prison Penal Farm. Ang nakakasakop po dito ay ang Bucor, Bureau of Correction, na sinasakupan rin po ng DOJ, Department of Justice. At ayun lang po ang aking reporting. Maraming salamat.